So ito po, mga kababayan, mismo sinasabi ng Iglesia ni Cristo, kaya po sila nagrally dahil po tutol po sila, mga kababayan, sa ikinaso nga po ng ombudsman kay Marcoleta. Kaya naman pala, ito po ha mga kababayan, ito ipaparinig ko sa inyo, ipapanood ko sa inyo. Kaya pala mga kababayan, ito po ha, oh, mismo sila na mismo, mga kababayan, ang nagsabi, Iglesia ni Cristo tutol sa pagsampa ng kasong plunder laban sa miyembro nilang si Marcoleta. Ayan na, mga kababayan. So, bakit kailangang sabihin pa na ang kanilang pagrarally ay para sa bayan na kung saan ang kanilang pinaglalaban, di ba? ang kanilang pinaglalaban ay para lang naman hindi, di ba? Eto, mga kababayan, Ma'am ay malay ko. Hello po. Ayan o. Hindi umano makatarungan. Kaya nila tinututulan ang pagsasampa ng kasong plunder laban sa miyembro ng Iglesia ni Cristo na si Senador Rodante Marcoleta. Sabi yan ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Ang kanilang pagkwestiyon sa nakaambang paghahain ng kaso ng ombudsman dahil sa pagtanggap umano ni Senador Marcoleta ng 75 million pesos habang nakaupong kongresista sa pagtutok ni John Consulta. Ayan, klarong-klaro ha, mga kababayan. Ha? Kaya sila ay nagrarally dahil hindi makatarungan ang pagsampa ng kasong plunder kay Marcoleta. Bakit gamitin yung taong bayan? Bakit sasabihin ninyo para sa kapakanan ng taong bayan kung si Marcoleta lang din naman pala ang pinagtatanggol ninyo? Ultimo yan. Nililinlang ninyo yung taong bayan. Huwag nyo nang gamitin yung taong bayan. Kayo na lang. Kasi nakakahiya naman po, dala-dala ninyo ang pangalang Iglesia ni Cristo, tapos ang sigaw ninyo taong bayan, ilan lang naman kayo lang naman. Diba? At bakit nyo gagamitin? Tapos namumurwisyo kayo sa traffic, namumurwisyo kayo sa pagpasok ng mga estudyante, namumurwisyo kayo sa pagpasok ng trabaho. Tapos kay Marcoleta lang din naman pala, punta ang pinaglalaban ninyo at kay Sara Duterte. Nako, mga kababayan. Kaya nga minsan hindi na ako naniniwala sa mga ganito eh. 'Di ba? Hindi na ako naniniwala na ganito, galing sa grupong ganito, galing sa grupong ganyan. Hindi na, Diyos ko, alam niyo sa totoo lang mga kababayan. Pag sinabi nating usaping relihiyon, dapat hindi manghihimasok sa politika yan eh. Dapat magbibigay ng aral, payo sa mga kasamahan at aral ng Diyos ang pag-uusapan, hindi yung politika. Diyos ko. Di ba dapat nasa rules dapat yan na kapag pumasok ka sa politika, no, ay dapat tanggalin ka na sa miyembro. Di ba? Oo. Ang malaking rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC para daw sa transparency, accountability, justice, and peace. Ang tinututulan nila ang nakambang pag-asampa ng kasong plunder laban sa kamiyembro nilang si Senador Rodante Marcoleta. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan. Injustice. Ganito yan eh. Injustice. Simple lang naman yung salitang injustice eh. Kung injustice ang pagsampa ng kaso kay Marcoleta, sige ha, injustice. Pwede naman sigurong hayaan ni Marcoleta kung talagang alam niya sa sarili niya wala siyang ginagawa, wala siyang dapat ikatakot. Diba? Napakasimple lang yan eh, mga kababayan, napakasimple lang yan. Una, ganito yan. Kung alam ni Marcoleta sa sarili niyang wala siyang kasalanan, bakit siya natatakot? Di ba? Kung alam ni Marcoleta ang gawa-gawa lang ang kaso niya, di ba abogado siya? Bakit siya natatakot? Di ba dapat proud ka? Di ba dapat mayabang ka? Di ba sa sarili mo na abogado ako, kaya kong lusutan to. Bakit siya natatakot?
Wala na bang paraan para maipanalo niya ang kaso na yan? Wala na bang paraan para malusutan niya yan? Nagtatanong lang, bakit sasabihing injustice? So, ibig sabihin, aminado si Marcoleta na talagang talo siya. Ganun ba yon? Tandaan ninyo, wala pang warranty. Kinaso pa lang. So, ibig sabihin, hindi naman yun na pag i-final yan ngayon, syempre ipapatawag ka pa niyan eh. Di ba may hearing pa yan? Hindi naman yan totally kinaso ngayon, kulong ka agad pagkabukas. Parang wala amatang ganun na kaso. Yun ay matatawag nating injustice kung kinasuhan ka ngayon, bukas kulong ka agad. Anong klaseng krimen? At depende po yan sa krimen. Gaano ba kabigat? Gaano ba kabigat? Bakit natatakot at bakit magkakaroon ng rally? So, ibig sabihin, aminado kayo. Natalo si Marcoleta at makukulong siya. Kasi una, mga kababayan, abogado si Marcoleta. Alam ni Marcoleta yan. Diyos mio Marimar. Diba? Oo, ka-birds. Big love shoutout. Alam ni Marcoleta yan. Kinaso pa lang. Siyempre sa kaso, may proseso yan. Unang hearing, pangalawang hearing, tatlong hearing, tapos irarapol kung sino yung tatanggap at kung saan or gagawaan ba ng warrant o isi-serve na ba ang warrant. Ganon yan. Mahabang proseso pa yan. Mahabang proseso pa yan. Ang mali lang kasi ni Marcoleta, mga kababayan, ay ang daldal kasi niya parang pusa ko. Di ba? Kung alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan at hindi ka guilty, bakit kailangan ng rally? Bakit, ano to? Accept agad na makukulong? Alam agad na Diyos ko, abogado ka. Kung alam mo sa sarili mo na hindi totoo na pwede kang kasuhan ng plunder, di paglaban mo, pwede ka naman maging pwede ka namang maging abogado sa sarili mo. Si Ferdinand Marcos Sr. nga, naipanalo yung pasarili niya, siya lang nag-abogado sa sarili niya. Yun kung matalino ka. Pero kung bobo ka, hindi mo kaya. Diba? Si Marcos Sr. Bakit si Marcos Sr. kinasuhan na ipanalo niya ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aabogado niya sa sarili niya? Kung alam mo sa sarili mong wala kang ginawang mali, wala kang kasalanan at hindi ka guilty, hindi ka makukulong. Kaya, bakit ka natatakot? Kung wala kang kasalanan, buksan mo, papasukin mo sila. Pag may kasalanan ka, isara mo, maghanda ka ng maraming abogado. Ganun lang yun. Diba? Continue. Ito po yun, mga kababayan. Na hinihingi ng ating mga kababayan. Ang isa sa plunder case, kaugnay ng pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos mula sa tatlong individual noong January 2025. Panahon nakaupo siyang kongresista. Ang sabi ng ombudsman, hindi tamang tumatanggap ng ganong kalaking halaga ang isang opisyal ng gobyerno. Pero tanong ni INC spokesperson Brother Edwin Zabala, hindi naman galing sa kaban ng bayan ang tinanggap na pera ng senador. Kaya bakit kasong plunder na walang piyasa ang isasampang kaso? Paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Ganito kasi yan. Ganito kasi yan. Simple na hindi nyo maintindihan. Una, paano ba napunta sa ombudsman yung kaso na yun at paano siya nakasuhan ng plunder? Una, ganito yan. Alam naman natin na sa saligang batas sa Pilipinas, sa Philippine Constitution or sa ating rule of law, alam ni Marcoleta yun, abogado siya na karapatan ng bawat politiko na mag-release ng salin. Karapatan ng bawat politiko na ilabas ang kanilang salin. Ibig sabihin ng salin, kita, kayamanan, ari-arian, pera. Wait lang ha, mga kababayan. Diba? So ngayon, mga kababayan, alam natin na nasa saligang batas natin na ang salin ng bawat politiko or mga nasa gobyerno ay kailangan mong ihayag yan, i-open mo. Ngayon, ano ba ang mali sa salin kung bakit ka makakasuhan
ng plunder or ano pang kaso. Una, ang pagdeklara ng mali. Pangalawa, ang hindi pagdeklara ng tama. Pangatlo, ang pagsisinungaling. Simple, di ba? Unang kasalanan ni Marcoleta, sa salin kasi, pag once na ikaw ay politician or nagtrabaho sa gobyerno, maskin janitor, kailangan mo maglabas ng salin kasi nasa gobyerno ka. Ngayon, si Marcoleta ba ay mali dahil naglabas ng salin? Hindi po. Hindi po mali yun kasi naglabas siya ng salin. Ang mali doon, nagsinungaling siya sa salin. Una, bakit niya idineklarang 52 million ang pera niya kung meron naman pala siyang 112 million na ginastos noong eleksyon? Di ba dapat pag naglabas ka ng salin, 170 million dapat yun? Pero bakit 52 lang? So doon po si Marcoleta nagkaroon ng kasong plunder. Bakit? Ang hindi pagdeklara ng tamang salin ay nangangahulugan na sinungaling. Ang pagsisinungaling sa salin ay may kaukulang parusa. Alam nyo na kung bakit kung bakit nakasuhan siya. Bakit kailangan pa nating tanungin? Ano to? Lilinlangin na naman natin ang taong bayan dahil sa pagtanggap ng donasyon nakasuhan ng plunder? Hindi po ganun eh. Hindi po ganun, panggagaslight ang ginagawa ninyo, panlilin lang sa taong bayan. Ang totoong kaso ni Marcoleta ay yung pagsisinungaling niya sa salin. Di ba? Si Corona na-impeach dahil sa hindi pagdeklara ng tamang salin. Baka nakalimutan ninyo, ano bang issue ni Renato Corona? Ang hindi pagdeklara ng tama at saktong salin. Si Marcoleta ba nagdeklara ng tama? Hindi po. Bakit? Una, si Marcoleta, ang dineklara niya sa salin, 52 million lang pera niya. May sasakyan, may ari-arian. 52 million. Pagdating sa SOSE, sa COMELEC, dineklara niya na ang 112 million na ginastos niya nung eleksyon, pera niya. Walang galing sa donation, walang nagbigay, pera niya. Pero sa sobrang kadaldalan niya, anong ginawa niya? Sinabi niya sa programa ng Net25, meron talagang nagbigay. Diba? Meron palang nagbigay, ba't hindi mo sinulat? Kaya doon nagkaroon ng conflict ang salin at SOSE. Gets nyo na, mga DDS. Salin ni Marcoleta at SOSE hindi nagmatch. Kaya nakasuhan ng plunder. Hindi sana siya makasuhan, tapos na yung issue na yun eh. Dumaldal sa interview. Dumaldal sa interview. Opo, totoo po yan. Hindi ko dinisclose yung mga pangalan kasi ang sabi sa akin, tanggapin mo yan bilang utang na loob sa amin at tanawin mong utang na loob yan. Kasi pagdating ng panahon, ang negosyo ng isa sa mga donor ko, pag nasilip ng administrasyon, baka gipitin. Diba? Di nga nasilip nga si Mike Defensor yung negosyo niyang bahay bingbangan. Ginipit nga naman, sabi ni Mike. Di nabisto kung hindi nga nagdaldal si Marcoleta na isa daw sa mga nagdonate sa kanya, baka daw gipitin yung negosyo. Si Marcoleta din naglaglag nun eh. Bakit? Sabi niya kasi, kaya po nagdonate siya sa akin kasi pagdating ng panahon, yung isa sa mga donor, pag nasilip ng administrasyon yung negosyo, baka gipitin. Bakit naman gigipitin? Diba? Bakit gigipitin kung wala ka namang ikakagipit? Bakit ka gigipitin kung hindi illegal ang negosyo mo? Tanawin mo na lang yan, utang na loob sa amin. Pero bakit hindi niya nilagay sa SOSE? Kung ending, isasabi lang din naman pala na si Marcoleta ay dinunitan ni Espiritu, ni Mike Defensor at isa pa. Bakit hindi mo isulat sa SOSE?
Kung bandang huli, aminin mo lang din naman pala dyan sa live na binigyan ka. Kasi mga kababayan, hindi kasi pwede na tayo ang nasusunod sa batas porkit nasa power tayo eh. Una, kahit pa presidente ka, anak ka ni Solomon, anak ka ni Poncio Pilato, anak ka ng hari ng Egypt, kahit pa anak ka ni Bulkiah na pinakamayaman na sultan sa Asia, kahit pa anak ka ni ng hari ng Saudi Arabia o di kaya tagapagmana ka ng kaharian sa Dubai. Once na batas, if you bend the law, you need to respect the law. Diba? Hindi porket nasa power ka, ikaw nang nasusunod. Wala eh. Ang ginawa ni Marcoleta, abusing of power. Diba? Too much abuse, hemorrhage. Diba? Ganun yan eh. Too much abuse, hemorrhage. Bakit? Huwag mong masyadong bayuhin, dudugo yan. Yeah? Too much abuse, hemorrhage. Ganun yun. Hindi kasi porket senador ka, marami kang butante, marami kang kapatiran, ay pwede mo nang labagin yung batas. Diba? Yun po yun kung bakit nakasuhan siyang plunder. Alam niyo na po. Alam niyo na ba? Tama po ba ako? Diba? Pakinggan nyo si Boying. See their updates. Join the conversation. Pakinggan nyo, explanation ni Boying. New opportunities. Get the app today. Wait lang, may ads lang. Pakinggan nyo ang explanation ni Boying. Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi niya iniutos na hanapan ng kaso si Senador Rodante Marcoleta kasunod ng puna ng mga taga-suporta nito. Pinabulaanan din ni Remulla na pinag-iinitan si Marcoleta. Nakatutok si Joseph Moro. Sa harap ng kilos protesta ng grupong Iglesia ni Cristo o INC bilang pagsuporta kay Senador Dante Marcoleta na sabi ng Ombudsman ay kakasuhan ng plunder ngayong linggo. Pagdidiin Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi nila pinag-initan si Marcoleta. Today, there's a big rally or commotion in EDSA. And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out Kaibigang among Oso, hello other po. people. And we all know that that is not true. At saka sa totoo lang ganito yan ako po'y magbigay ng opinion at advice sa mga botante. Iwasan nyo pong bumoto ng mga politiko na may ginagamit yung kanilang mga kapatiran. Kapag ka may nagawang kasalanan, maghahakot ng suporter. Iwasan nyo yan Iwasan nyo yan, iboto yung mga ganyan. Bakit? Kasi pagdating ng panahon na magkaroon ng kasalanan yan, gagamitin nilang human shield yung kanilang mga suporter. Iwasan nyo yung mga ganyan. Number one, yung mga artista. Yung mga artista. Kapag magkaroon ng kaso yan, magbibitbit ng supporter, pupunuin nyo yung harapan ng ombudsman, pupunuin yung harapan ng Sandigan Bayan, di ba? Iwasan nyo po yung mga ganyan, mga kababayan. No? Kasi bakit? Imbis na harapin nila yung mga kasalanan nila, gagamitin nila yung mga taga-suporta nila para human shield. Diba? Yan ang mga DDS, di ba? Para pababain si BBM, anong gagawin nila? Lulusob sila sa Malacanang. Kung ako naman supporter, una ka muna bago ako sumama. Paano kung makikigulo kami dyan sa Malacanang, binomba kami ng water cannon, hagisan kami ng tear gas, babarilin kami dyan ng shotgun, machine gun, or di kaya merong basuka dyan, or di kaya pagpapaluin kami ng batuta. Kawawa kami. Diba? Kawawa kami. Ikaw malalagay sa posisyon kung mag-success ang aming rally, pero kami napuno sa palo. Init, sakit sa ulo, palo, bugbog, away. Diba? Yun ang nangyari sa INC ngayon. Nagrally sila para sa hindi maituloy ang kaso ni Marcoleta, pero may nagkasakitan, may naaresto, nabilad sa init, diba? Tapos saan si Marcoleta? Ayun, ngiti-ngiti. Gumanon lang. Good job mga kapatid.
Kaya iwasan nyo yung ganyan. Kawawa po tayong taong bayan. Bakit? Kung si Marcoleta ba maabsuelto sa kaso niyang plunder, magbago ba ang buhay nyo? Di ba? Oo, parang si Sara. Pag si PBBM ba mapatalsik nila sa Malacanang at maging presidente si Sara, yung sahod mo ba magiging 1 million a month? Di ba hindi? Yung buhay mo ba na miserable, marami kang gastusin, mawala ba lahat ng utang mo pag na-presidente si Sara at maabsuelto si Marcoleta? Hindi naman. Di ba? Ang ginagawa kasi ng mga iba dyan, mga kulto, tinatakot nilang gobyerno. Oh, subukan mong kasuhan, mag-rally kami. Wow! Powerful! Di ba? Oh. Hindi raw niya iniutos na hanapan ng kaso ang senador. Mm. Matatandaang lumutang ang pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos sa investigasyon ng Commission on Elections o COMELEC na hindi niya idineklara ang donasyon o regalo sa kanya nung kongresista siya at bago siya tumakbo bilang senador sa eleksyon 2025. Oh, di ba? Inamin kasi ni Marcoleta yan sa mga programa niya sa Net25. Kaya doon po kumuha ng ebidensya ang ombudsman na ikakaso sa kanya ngayon sa Sandigang Bayan. Yung pag-amin ni Marcoleta na tinanggap niya mula kay Mike Defensor at iba pa, yung 75 million na yan, at yung hindi niya pagsulat ng ayos sa SOSE ng 112 million, sabi niya pera niya. Di ba? Oh, so kasalanan ng gobyerno ngayon. Sasabihin agad selective. Hindi po selective yan. Kasi bakit? May kasabihan tayo eh. Kapag ka nanghuli ka ng isda, sa bunganga po nakakawil. Hindi po sa buntot. Bakit? Yung isda ba, paano siya mahuli doon? Igigiling-giling niya doon sa pamingwit yung likod niya? Ha? Kung ang isda ay nahuhuli sa buntot, ano yon? Sasabihin ng isda, oy, 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 nagsisinungaling ako, oy, oy, oy. Oh, di ba? Ang isda, gaganon yun, mama. Ade, bingwit. Di ba? Mama. Ganun yung Marcoleta, daldal eh. Mama. Ade. What is the consequences of being a daldal? Mama. Ede, ang bingwit ko, ha? Hole sa sariling bunganga. Yan ang baka sasabihin na naman yun ni Marcoleta, fishing expedition, putang inang yan. Ikaw naman nagdaldal dyan, hindi ka naman inutusan. Oh. I never instructed anybody to conduct that investigation. It was brought up by, I don't know what team, and the work was good. So, I said, we will file the case. Tama naman, di ba? When the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court. Lalong-lalo na, ito yung example na gusto ng tao, mataas man o mababa, katamaan sa atin pag mali ang ginawa. Oh. Dagdag pa ng ombuds. Di ba? Tama naman ang ginawa ni Boying. Oh, mataas man o mababa, ang may ganyang pangyayari, wala talagang exempted dyan. Diyos ko naman, mga kababayan. Oh. Pag na-exempted si Marcoleta, ano naman sasabihin ng mga kakamping nito at loyalista? Ano ba yan si BBM? Porkit ba INC yan, kinakatakutan, absuelto? O, di ba siyempre, isipin yung mabuti. Ilan lang yung mga iglesia ni Cristo? Hindi umabot ng 20 million. Tapos, ilan yung mga taong magagalit pag hindi nakasuhan si Marcoleta? Siyempre, kung ako kay PBBM, titimbangin ko. Hindi ko kasuhan si Marcoleta. 2 million. 7 million. Ilan ang INC? 2 million. Sasabihin natin, 2 million sila. Versus ilan ang botante sa Pilipinas? 60 million. Ngayon, sabihin natin 70, 2026. Yung 70 million, kuhaan mo ng 2 million. Meron pang 60 plus. Meron pang 68 million na Pilipinong magagalit kay BBM. Di ba? Ganun yun eh. Yung 2 million na INC, syempre magagalit yun pag kinasuhan si Marcoleta. Paano naman yung 68 million na Pilipinong galit pag hindi kinasuhan si Marcoleta? Sabihin natin 70 million ang botante, 2 million INC. Paano naman yung 68 million na Pilipinong nagagalit pag hindi makasuhan si Marcoleta? Sabihin natin ang DDS daw 32 million sila. Sige nga, wag natin kasuhan si Martin Romualdez. Tignan natin kung di ba kayo nagagalit. Unfair naman. Unfair naman, na galit kayo na hindi nakasuhan si Martin. So unfair din naman sa amin, na galit kami na hindi nakasuhan si Piluca.
Ganun lang yun ko. Kung gusto nyo may kaso, kasuhan na lahat. Walang pilian. Hindi rin daw totoo na namimili sila ng kakasuhan. Dahil sa kasalukuyan, may ginagawa silang preliminary investigation laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. O, Yung diba? kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. Ayon sa Ombudsman, tuloy pa rin ang pagsampa nila ng O, diba? O, kay Martin Romualdez daw, bakit hindi ngayon pa nakakasuhan? Antayin natin. Antayin natin. Nagmamadali naman kayo. Kakasabi nga lang ni PBBM, pag madaliin natin yung kaso, makakalaya yan. Kailangan ayos, kumpleto, rekado, sulid. Yeah? Nang hindi makakalabas. Sabi nga ni Yussi Claire Castro, ako, bilang trial lawyer, hindi po madali magkaso ng kung ano-ano lang. Kasi kapag minadali mo yan, kapag naka-resback ang kinasuhan, tapos nakalaya, sisihin nyo na naman si BBM. Diba? Nagkataon lang na si Marcoleta na una. Problema ba yun? Lahat naman sila nakakasuhan. Diba? Antayin nyo si Martin Romualdez. Diba? Lagi yung sinisigaw yan noon. O bakit si Martin Romualdez hindi nakakasuhan? Ngayon kakasuhan, sasabihin nyo noon, bakit si BBM hindi kasali? Putang ina nyo. Kung meron mang unang kakasuhan, unahin nyo si Sara kasi nagbanta siya. Nagnakaw siya. Hindi nga niya masagot-sagot eh. Kung tutuusin, mas nauna yung confidential fund ni Sara kaysa sa flood control. Tapos, ngayon, singil kayo ng singil. Asa na yung mga makukulong? Asa na yung bakit hindi pa nakulong? Bakit ang tagal-tagal niyan? Si Sara nga hanggang ngayon hindi pa nakulong eh. Di ba? Na mas nauna ang confidential fund. kaso ngayong linggo na mismong kay Marcoleta daw nang galing ang ebidensya Oh. dahil inamin nito na tumanggap nga siya ng 75 million pesos. Diba? Umamin kasi siya sa bunganga niya ng galing. So kasalanan namin, kasalanan ng mga Pilipino, kasalanan ng mga vlogger, kasalanan ng media na na-record yung mga pinagsasabi niya. Paano kasi puro exposure kasi gusto ni Marcoleta eh. Gusto kasi niya laging mapag-usapan. Minsan nga, pag nakaharap sa media, hindi niyo naman ginagawang article yung sinasabi ko, hindi niyo naman pinapublish. O ngayong napapublish, nakita yung mga pinagsasabi niya, sasabihin agad. Ginigipit. Diba? Siya naman ang may gusto siya maging star eh. Gusto siya maging megastar. Gusto niyang pumalit kay Sharon eh. Na halos araw-araw gusto niya i-headline siya, ilagay siya sa publisher, gawin siyang topic everyday. Tapos pag i-topic naman siya, sasabihin niya pakibura, putragis na yan. Yeah. Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. O, di ba? Kung ang pinaglalaban nyo daw ay transparency and accountability, di hayaan yung litisin si Marcoleta. Di ba transparency and accountability? Kung may kasalanan, kulong. Kung walang kasalanan, absuelto. Masama ba yun? Naman sa batas natin na pwede kang imbestigahan eh. Pag napatunayan, kulong. Pag hindi ka napatunayan, di absuelto, tapos. Tama naman ang sabi ni tawag dito ni Clavano, Nico. Ni Miko Clavano. Bakit? Kung accountability ang sigaw ninyo sa EDSA, accountability din naman ang gusto ng ombudsman. At least dyan, may due process. Kay Digong dati, may due process ba? Wala. Tukhang agad. Magugulat ka lang. Nasa kanal ka na. Tapos nakabalot ka na ng wag tularan, addictus ako. It's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, our hands are quite tied here. Muling inulit ng ombudsman ang paliwanag kung bakit plunder ang ikakaso nila laban kay Senador Dante Marcoleta. Gayong sabi ng mga taga-suporta ng senador, hindi naman pera ng gobyerno ang 75 million pesos na tinanggap nito. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, hindi lamang pera ng Ayan na naman tayo, gaslight na naman. Ibig sabihin, panlilin lang na naman. Bakit daw kasuhan ng plunder? Hindi naman pera ng gobyerno. Ang hirap mag-explain eh. Lalo na pagka maging DDS ka na INC na DDS, nagiging bobo na din.
Bakit daw nakasuhan ng plunder na hindi naman galing sa gobyerno ang pera? Hindi nga galing sa gobyerno. Eh paano kung ang nag-donate sa kanya may ginawang kalukuhan at pagtanggol niya? Suhol ang tawag doon. Hindi galing sa gobyerno ang pera. Yes. Eh paano kung ang nag-donate may atraso? 'Di ba? Tapos kabayaran na pala yung pera para ipagtanggol niya yung atraso nung nag-donate. So anong tawag dun? Hirap bang intindihin yan? Hindi nga galing sa gobyerno ang pera, hindi ninakaw, kaya hindi matatawag na plunder. Eh paano kung yung nag-donate nga, kaya niya binigyan para ipagtanggol pag nagkaroon siya ng kaso? Gobyerno ang pwedeng sangkot sa kaso ng plunder base na rin sa nakasaad sa Republic Act 7080 o batas kontra sa plunder. Alam nga naman po, yung gift ay galing din sa public funds. So, ang definition po ng plunder also includes private funds. Tama. Tulad din daw ito ng kaso noon ng plunder laban kay dating Pangulong Joseph Estrada dahil umano sa pagkamalya ng yaman galing sa wedding money. Oh. Circumstances. 'Di ba? O, kita niyo yung kay Herap. Bakit siya nakasuhan ng plunder? Kasi tumanggap siya ng kickback sa wedding. 'Di ba? Paano kung yung idinonate ni Mike Defensor ay kita yun dun sa bahay bingbangan? Para pagtanggol ni Marcoleta yung bahay bingbangan na hindi gipitin ng gobyerno, ipagtanggol niya pag nasenador siya, o sige, babarahin ko yung yung mga kaso ni Mike Defensor. Bakit? Haharangin ko to. Bakit? Kasi binigyan ako ng pera niyan noong eleksyon. Paano kung kita sa bahay bingbangan yun? Walang pinagkaiba kay Erap. Si Erap noon tumanggap ng pera galing sa kickback sa wedding. Bibigyan kita, Mr. President, ng kickback. Basta wag mo lang ipasara yung wedding. Parang kay Digong lang. Hindi ko pinasara itong Pogo, pati ang Isabong dahil walang pera ang gobyerno. Itong Pogo, it give us 2 billion a month. Itong Isabong, hindi ko na ipasara kasi nagbibigay yan ng 670 million a month. Di ba? Diba? Mahirap bang intindihin yan? Ito, papanood ko sa inyo, ha? Pareho kay Digong, kay Erap. Ito. Punta tayo dito, mga kababayan, para makita niyo Pogo. Ito, Pogo di pinasara ni Digong. Ito, ha. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. And in a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Kaning isabong gives government 642 million ang buwan. In 1 year, it gives the government billions. It's not the fault of the management o kanang nagsabog doon. It's the fault of evil men. Sayang wala tayong pera. We're short of money. Kaya ako pumayag na pati sa Pogo. Ako, I will admit that talagang binigyan ko ng imprimatur. The only reason is, sabi ko nga, because it gives income to government. Hindi ko hininto kasi kailangan. Alam nyo na. Kita nyo? Alam niyo, hindi ko hininto ito. Maraming example Kaya wala, mga kababayan, wala. Yes, opo. Naiintindihan ho namin yung argument na yon na kailangan public funds. Ngunit pag binasa mo talaga yung batas, nandyan ho yan na kahit private funds, pwede. It's just that kadalasan ang nafa-file ho yung public funds. Sa rekomendasyon ng fact-finding panel na kasuhan si Marcoleta, sinabi nito na sa laki daw ng 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob, kundi korupsyon na para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Hindi rin daw dapat ito itinuturing na normal para sa mga pampublikong opisyal po. Bakit?
Itong kaso ng plunder ni Marcoleta, mga kababayan, walang pinagkaiba ito sa pagtanggap ng kickback sa flood control. Una, bakit nga ba tumanggap ng kickback sa flood control? Para saan? Makakuha ng sunod na proyekto sa gobyerno. Halimbawa, ako, senador. Ngayon, magbibigay si Diskaya sa akin ng 500 million para sunod. Hahanap ako ng kaibigan ko sa DPWH, gagawin kong tulay, naka 500 million ako kay Diskaya. Sige, hanapin ko ngayon si Bernardo, si Bunuan. Yusek, bigyan nyo naman si Diskaya ng 10 project. Yung kickback niya, divide na lang natin into 3. Tapos. Yeah, tapos. Naging tulay ako, yung kickback na 500 million, bibigyan namin siya ng maraming project. Pero, meron kami. Sunod. Bakit walang sinabing hinihinging kapalit? Umabot ho ng 75 million pesos ang kabuuan ng mga supposedly donations sa kanya. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. O di ba meron naman talaga sa batas yan sa mga kababayan sa COMELEC, bawal ka tumanggap ng pera galing sa dayuhan eh. Bawal kang tumanggap sa mga kaibigan mong politician at bawal ka rin tumanggap ng pera ng sobra sa campaign expenses. At ang mali pa doon, mga kababayan, hindi ni Marcoleta idiniklara na galing sa donation. Idiniklara niya itong galing sa bulsa niya. Tapos ending umamin siya. Di dapat hindi na lang siya nagsalita, pera ko galing yan. Ano naman ngayon? Ganun lang dapat. Nakalimutan ko lang ilagay sa salin. At least, pwede mo nang i-cover up. Nakalimutan kang ilagay sa salin. Di sige, i-retouch ko. I-attach ko na lang. Wala, inaamin ang kabubuan ni Katangani. Diba? Sa bagay, sa INC, bawal ang sinungaling. Diba? Dapat, pinanindigan na lang niya, pera ko yan. I-attach ko na lang, nakalimutan ko. Wala, inamin. Bawal naman kasi sa INC ang sinungaling. Inamin niya, di yun. Dahil sa pag-amin niya, napahamak siya. At least, umamin siya sa kasalanan niya. Di ba?